Pag-usapan natin kasi ngayon isang issue ngayon yung pag-attend ni pag-attend daw ni pangalan nito itong si Sandro. Yung 'di ba alam naman natin inakusahan na si Sandro ni Zaldico ng maraming insertion. Tapos agad-agad sabi niya, "Oh, punta ako diyan sa ICI, paimbestiga ako." Akala mo naman naniwala yung mga tao. Hindi kasi akala niya maloloko niya yung mga tao. Kasi sinabi niya, para bagang sinasabi niya, malinis ako, magpapaimbestiga ako sa ICI. Nako, katarantaduhan yan. Katarantaduhan yan. Alam mo naman ang nagbuo ng ICI, tatay mo. Ang nagpopondo ng ICI, tatay mo rin. Executive branch yan Di ba? Kanino nagre-report yan? Sa tatay mo rin. Tapos sasabihin mo, imbestigahan ka. Anak ng tutsang kalabaw, pinagloloko mo ko. Kung talaga seryoso ka, magpaimbestiga ka sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Tapos tanggalin. Dapat tumabi muna si pangalan nito, si Lacson, tumabi muna siya. Tabi, Lacson, si Marcoleta na lang muna. Tapos paimbestiga ka dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung talagang wala kang tinatago, kaya lang, yung ang pagpunta mo sa ICI, di ba? Humingi ka ng executive session. Ibig sabihin, may tinatago ka. Gago! Ngayon, yung optics nila, sasabihin nila, ako, nagpunta dyan, nagpaimbestiga. Pero si Pulong, hindi. Yun ang kanilang Pero mali yan. Mali yung ganyang klaseng pag-iisip. Bakit? Ipapaliwanag ko sa inyo. Pero tignan muna natin yung sagot ni Pulong Duterte kung bakit ayaw niyang pumunta sa ICI. Kasi ngayon, para bagang, pinapa-apoy ng mga kakampuet at ng mga NPA na mga makakaliwa. Pinapa-apoy nila yan. Bakit ayaw ni sa ICI? Mga gunggong pala kayo Tanga lang ang magpaimbestiga dyan. Habang kusang nagpag-isa si Congressman Sandro Marcos. Yung pa lang nito ni Pinky Web. Si Pinky Web ba ito? Nakalimutan ko ng pangalan nito. Hindi, Pinky Amador. Hindi, si Pinky Ontiveros. Hindi, nakalimutan ko na ng pangalan nito. Basta sabi niya, habang nagpag-isa si Sandro Marcos, paano mo nalamang ginisa si Sandro Marcos? Pagkain ba yan? Hindi, paano mo nalaman na ginisa siya? Executive session, nandun ka sa loob. Wala ka naman doon sa loob Paano mo sinabing nagisa ka siya? Ha? Hindi, di ba? Yung palang packaging na ginisa. Kusang nagpag-isa si Congressman Sandro Marcos. Kusang nagpag-isa. Naman si Davao City Representative Pulong Paano mo nasabing ginisa siya? Salit daw na siya ang imbestigahan. Ang first family... Baka siya pa nga namili ng tanong ito lang tatanong nyo sa akin Kung ayaw nyo matsugi dito sa ICI, ito lang tatanong nyo sa akin. Si Airpat ang dito, ang boss nyo. Paano mo nasabing ginisa? Wala ka pala Raw ang dapat silipin ng ICI. Labas daw si Pulong sa flood control scandal kaya wala na raw dapat habulin pa sa kanya. Yan ang agenda report ni Joash Malimbay. No jurisdiction, only agenda. Yan ang giit ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte matapos niyang tanggihan ang imbitasyon ng ICI na humarap siya sa investigasyon tungkol sa umano'y irregularidad sa mga flood control project sa kanyang district. Alam mo, may punto naman kasi talagang wala naman jurisdiction tong ICI. Di ba? Moro-moro to Itong ICI, pautot lang ito. Yung totoo, katarantaduhan ito. Isa tong kalokohan. Wala naman silang kapangyarihan over other branch of the government. Alam mo, ito, simpleng-simple ito Ito'y Law 101. Sabihin na natin, Philippine 101. Philippine ano ibig sabihin? May 3 tayong branches. Co-equal branch. Kanya-kanya yan. Hindi pwedeng punahin ng presidente o pakialaman ng presidente yung executive branch na ang pinuno ay presidente, yung legislative. Hindi pwede yun. At ang legislative, hindi pwedeng pakialaman ng judiciary. Ganun yun, may kanya-kanya sila. May makanya-kanya mandato unless, katulad nga po ng ombudsman na pwedeng mag-imbestiga at sandigang bayan, pwedeng tawag dito,
mag-sanction, magsuspende o magpakulong. Dati kasi dahil yun ang kanilang mandato. Nakalimutan ko na eksaktong word na ginagamit nila dyan eh. Ito'y sariling branch na pwedeng magpakulong. Parang COMELEC yan. Yung COMELEC, may sarili yan, di pwedeng pakialaman yan. So, yung ombudsman at saka sandigan ba, hindi pwedeng pakialaman. Although, the president appoints. Pero still, pagka-appoint na yan, hindi na pwedeng tanggalin yan nung susunod mang presidente hanggang may fixed term na po sila. Yun po ang sistema. So, ibig sabihin, itong ICA na kinreate ng presidente, walang power to over the congressman o the congressmen or the senators or the Supreme Court or the courts. Wala ho silang power. Kaya nga katarantaduhan lang po itong ICI na ito eh. Ito. Aniya, dahil binuo ang komisyon ng ehekutibo, wala itong kapangyarihang ipatawag o pilitin ng isang miyembro ng Kamara, alinsunod sa Constitutional Doctrine of Separation of Powers. Dagdag ni Duterte. Yon, Constitutional Doctrine of Powers. Shit. Tama. Yun. May ganap ng access ang ehekutibo sa lahat ng kinakailangang dokumento at impormasyon sa pamamagitan ng mga ahensyang tulad ng DPWH, DBM, DOJ, DENR. Ako sobrang agree ako sa ginawa ni Pulong eh. Moro-moro to. At sa dami-dami naman ng iimbestigahan. Mamaya meron ko papakita sa inyo. Dapat yun ang imbestigahan. Kasi yun, may ghost project talaga. Ito, wala. Ang linis, ang ayos, ang ganda. Pinakamaganda na nga ang Davao eh. Hindi ko nga magets bakit pinakamaganda ng Davao eh. Oh, Davao City ng pinakamaganda ngayon. Hindi ko maintindihan bakit gayon eh. DICT at DTI. Kaya't hindi na aniya kailangan ng Malacanang na dumulog sa Kongreso para sa mga proyektong nasa ilalim ng pangangasiwa ng ehekutibo. Mga kapatid, Binigyang diin din ng kongresista na hindi siya naging bahagi ng House Appropriations Committee mula 2019 hanggang 2022. Ang panahong iniuugnay sa mga umano'y anomalya kaya't wala siyang kakayahang sagutin ang mga tanong ng ICI. Nagigets nyo? Wala, hindi siya kasama dun eh. Bakit siya kailangan imbestigahan? Katarantaduhan talaga eh. Sa halip aniya ay dapat ang First Family at dating Speaker Martin Romualdez ang imbestigahan ng ICI. Matapos silang idawit ni resigned Congressman Zaldico. Patawag nyo nga si Lisa Marcos dyan. Patawag nyo. Kaya nyo ipatawag si Diskaya, di ba? Sabi ni Zaldico, merong kinaugnayan yung si First Lady. Ba't di nyo ipatawag? Sa umano'y multi-billion peso budget insertions. Para kay Congressman Pulong, shocking and impossible to ignore ang mga alegasyon ni Ko. Binansagan din ng mambabatas bilang propaganda tool ang ICI at isang political weapon laban sa kanya at sa kapatid niyang si VP Sara. Wala pang tugon mula sa ICI sa mga pahayag ni Duterte. Alam mo, sa sobrang kalokohan nitong ICI, di ba? Nag-resign nga yung isa. Pangalawa na nag-resign. Una si Magalong. Pangalawa yung commissioner na si Singson, di ba? At meron pa daw pangatlong magre-resign. Meron pa daw. Dahil unti-unti na nilang nare-realize na etong ICI ay, alam mo yun, katarantaduhan. Isang malaking lang ito, para bagang kinreate para lang masabing merong ginagawa si Marcos sa korupsyon. And as a matter of fact, di ba nung pagtitignan niyo ratings, kahapon nilabas natin yung ratings, bumagsak si Marcos. Kasi nga, after, tumaas ng bahagya daw yun eh, after ng sona niya na yung sinabi niya, mahiya naman kayo, tumaas ng bahagya. Kasi wow! Nung nag-create ng ICI, wow! Pero from the August until this present time, bumagsak si Marcos. Kasi nga, na-realize ng mga tao, hindi lang ng mga nag-resign na tao dyan sa ICI, na-realize sila na itong ICI ay isang malaking katarantaduhan lang. That's the truth. Kaya nga yung mga nandyan sa loob, mahiya na kayo. Bumitaw na kayo dahil isang katarantaduhan yan. Ginagamit lang kayo ni BBM para masabi niya na merong siyang ginagawa. Pero napuputukan kayo kasi you do not have any powers. Wala nga kayo sariling opisina eh. Di ba kayo mahiya niyan?
Pati nga abogado ninyo, hindi sa inyo eh. 'Di ba? Kaya malaking katarantaduhan yung ICI na yan. Oh, eto gusto nyo patunayan ko sa inyo, malaking katarantaduhan yan. Kasi, yang Davao City, walang ghost project dyan. Walang flood control na project dyan na ghost. Lahat maayos ang pagkagawa. Kahit nga yung maayos na bridge na ginagawa na inangkin ni Marcos, maayos eh. Alam nyo ba, yung bridge na yan po ay bigay ng China kay Pangulong Duterte sa Davao City. Bakit? Dahil po yan sa magandang pakikitungo o foreign policy ni Pangulong Duterte sa China. Kaya ibinigay ng China yan at sinabi nila, gagawa namin kayo ng tulay. Yan ang dahilan kung bakit ginawa yan. Nagsimula yan noong 2018. Diyan nagpirmahan ng kontrata. So we can consider that signing of contract as the beginning of that project. Oo, totoo. Ngayon matatapos yan sa December 15 sa pamamahala ni BBM. Hindi naman natin sinasabing walang ginawa si BBM. Ang kakupalan lang, ay yung hindi man lang in-acknowledge ni BBM na ito'y galing sa China na ibinigay kay Pangulong Duterte dahil sa pagiging maganda ang foreign policy ni Pangulong Duterte. Hindi man lang in-acknowledge ni BBM yan. Ganyan ayoko sabihin na ganyang kakupal eh. Ayoko. Pero hindi naman kasi mura yung kupal eh. Yung kupal kasi parang ano yan eh. Yan yung sobra-sobrang panggagago. Sobra-sobrang kare, sinabihan ka na kupal ka. Ba't kinukupal mo ko Parang yun yung extreme na ginagago mo ko niloloko mo ko, tinatarantado mo ko Kaya hindi mura yung kupal. Yan ay salitang kalye na nagsasabi lang na niloloko mo yung tao. Kaya nga kinukupal mo yung tao eh. Pinaliwanag ko na hindi mura yan Yan po ay isang pagdidescribe sa panloloko sa tao. Kaya nga nagagalit ang mga taga Davao City. Dahil alam ng lahat ng mga Davaoenyo na yung lugar na yan, yung bridge na yan po ay ibinigay ng China. Mamaya ipapaliwanag ko. May balita tayo dyan. Pero diniscuss ko lang, binigyan ko lang kayo ng konting dahil mahalaga yan, yung issue na yan. Kaya nga sinasabi natin dito, wala pong ghost project dyan sa Davao. Lahat ng mga proyekto dyan, de kalidad. Lahat ng proyekto dyan, mabilis. Mantakin mo 2018 yan, natapos na ngayon. Ganyang katindi dyan sa Davao City. Walang harang, walang manghihingi, walang yaha. Kasi ganyan naman talaga eh. Alam niyo ba kung ba't tumatagal ang mga proyekto? Pag nanghihingi, may nanghihingi. Yan ang dahilan kung bakit tumatagal ang mga proyekto. Siyempre dahil doon na-short yung para sa mga material. So, nagkakaproblema. Walang ganyan sa Davao City. Malinis. Tapos, yun ang iimbestigahan nyo. Sino kayo? Mga gunggong talaga kayo, no? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap